May bagong pamilya pa akong kailangang buhayin. Huwag mo na akong hanapin para sa mga gastos mo sa gamot. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Ikaf na binggit pipi, pati ako idadamay Montag. Ingat! Kung magpapanggap ka ulit na bingit pipi at makikipagsama sa lalaking iyon, wala nang anak na ganyan sa pamilya namin. Tatay, tunay ang nararamdaman ko para kay Hebay. Ipapakita ko sa'yo. Nancy, Nanay, pupunta ako sa welcome ball, ikaw. Ano nang nagyayari sa'yo? Nancy, natanggap mo na ba ang Letter of Acceptance SA Paris Berkeley College? Sundin mo ang payo ko. Pumunta ka sa isang prestihosong universidad sa ibang bansa para mag-aral, okay? Nanay, kung pupunta ako sa ibang bansa, magiging long distance na kami ni Hebay. Ayaw ko. Hebay, natatakot ka ba sa kanyang kahihiyan? 3 taon kang nagpanggap na bingit pipi at nagtrabaho bilang ghost singer para kumita at matulungan siyang gumaling. Nanay, alam mo na pala. Okay na si Hebay ngayon, kami dalawa. Malapit na maging masaya. Ganyan ka, katiyak? Ay naku, huwag kang mag-alala, tingnan mo ngayon gumaling na siya. Hindi naman niya ako iniwan kahit bingit pipi ang girlfriend niya. Ay sige, hindi na muna kita kakausapin, aalis na ako. Ito ang buhay na dapat kong maranasan, magaan at malaya. Masaya at puno ng kulay. Hebay, salamat sa pagiging kasama ko. Hindi kaya malungkot si Nancy pag nalaman niya? Hindi niya gusto ang ganitong mga okasyon, hindi siya pupunta. Salamat sa magagandang performances ng mga estudyante, ngayon naman ay ang raffle draw para sa lucky prize ngayong gabi. Iangat ninyo ang inyong mga kamay para makita ko kung sino ang swerte ngayon. Zino kaya? Congratulations sa estudyanteng ito. Ngayon kung makakahanap ka ng isang tao, para sa kissing challenge, makukuha mo ang Lucky prize ngayong gabi. Pagkatapos ng party, sasabihin ko sa kanya na hindi pala ako bingit pipi. Wow, ang campus crush kasama ang top isa sa batch. Senior Hebay, bagay na bagay sila. Halik. Halik. Hebay, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Hebay, gusto mo bang maging boyfriend ka o? Tayo na. Si Xiaoya ay may magandang buhay at mataas ang standards. Siguro. Nancy. Huy. Nancy, ako at si Xiaoya. Hindi ito ang nakikita mo, huwag kang magkamali. Hebay, tinatanggap mo ba ang pagiging boyfriend ko? Pasensya na, Xiaoya, dati akong naaksidente. Naging bingi at pipi ako. Si Nancy ang nag-alaga sa akin. Kung wala siya, hindi ko kakayanin.
Aya hindi ko kayang tanggapin ang alok mo. Hindi ibig sabihin. Wala kang magagawa. Hebay, kilala mo siya. Isang bingi at pipi na pumunta dito. Hindi ba't hindi ito angkop? Makasasayaw ba siya o makakasabay sa pagkanta? Ha? Ano ang relasyon ninyo? Sa totoo lang, si Nancy ay. Naalala ko, si Hebay dati ay bingi at pipi rin. Balita ko, binubuli pa siya, ang saklap. Totoo ba, Hebay? Bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Baka naman, nahihiya ka? Hindi, nagkakamali kayo, si Nancy. Ay isang taong may kapansanan na tinutulungan lang ni Hebay. Nakataon lang na nakita kami, di iba, Hebay? Lahat tayo ay dapat nang kalimutan ang mga bagay na iyon. Bakit pa kailangang banggitin ulit? Hindi ito ang lugar para sa iyo, umuwi ka na. Saka na. Oo. Kuya Hebay, gusto kita. Pasensya na, naghihintay ako sa girlfriend ko. Hebay, diretsahan ka naman. Masasaktan ang puso ng babae. Ikaw, Meng Nancy, ang tanging taong kinikilala ko sa buhay ko. So Hebay, ano na ang nangyari sa pangako mong tanging ikaw? Ngayon, karawan din niya. Nancy, gusto mong malaman. Kung kanino meke celebrate si Hebay ngayon? Nancy, bakit hindi mo ako sinasago sa messages? Balita ko, maganda. Ang pelikulang ito, sama tayong manood. Baka gusto niyang bigyan ako ng sorpresa sa kaarawan ko. Hindi pa ako kumakain ng almusal, gutom na ako. Kung ganun, kumain ka muna. Kung ganun, kumain ka muna. Oo. Ang bait Montag, Hebay. Nga pala, kaarawan ko ngayon, may inuman kami ng mga kaibigan. Kung may oras kayo ni Nancy, sama kayo. Ang mga kaibigan ni Xiao, ay lahat galing sa mayayamang pamilya. Mas mabuting makipagkaibigan sa mga ganitong tao. Baka makatulong sa pagnegosyo ko sa hinaharap. Manonood ng scene kasama ang mga kaibigan ni Nancy mamayang gabi. Ako na lang ang pupunta. Ang ganda naman. Siguradong ibang-iba ang birthday mo ngayong taon. Nancy, may mas importante akong gagawin. Hindi na ako makakapanood ng scene. Kayo na lang ni Zhitsu ang pumunta. Tara na. Oo. Ang unang ginawa ng bulag pagkatapos niyang makakita, itinapon ang kanyang tungkod. Pasensya na. Classmate, okay ka lang? Ito yung damit na nadumihan ng regla ko, bakit mo hinugasan to? Ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Natural lang na hugasan ko para sa'yo. Number 1 sa klase ang boyfriend mo, ang gwapo pa, inggit ako sa'yo. Hindi, may girlfriend ako. Ah, Sino Girlfriend Montag?
Zia ay. Sino Girlfriend Montag? Hindi mo siya kilala. Hindi ba yan si Nancy na kaklase natin? Bakit ganyan siya? Xiaoya, huwag ka nang lumapit. Bakit ganyan katawan niya? Kadiri ay. Iuwi mo na ako, please. Ano ba yung ginagawa niya, Xubay? Hindi mo kilala itong pipi, no? Ako, si Xiaoya, hindi ko akalain na napaka-inclusive ng school nyo. Kahit may kapansanan tinatanggap pa, bakit hindi siya dalhin ng magulang niya sa hospital pa magpatingin, nakakaawa tingnan. Inga, hindi natin alam kung may magulang ba siya. Fuhebae, iuwi mo na ako. Maaga pa, tara na. Oo. Hindi ito lugar para sa'yo, umuwi ka na. Tara na! Oo. Ikaw, Ming Nancy, ang tanging tao sa buhay ko na. Utuo ang pinili. Huwag mong isipin na inaapi ko ang may kapansanan. Yang pagpapanggap mong kawawa para makuha ang simpatiya, nakakadiri lang para sa kanya. Ming Nancy. Yung 3 taon mong pagmamahal at pagsasakripisyo para sa kanya. Ngayon ay tila katawa-tawa at walang kwenta na. Nancy. Hoy! Ma, Nancy a. Okay ba ang birthday mo ngayon? Narinig ko na kay Zichu ang nangyari sa party. Ikaw ay isang prinsesa ng pamilya Meng. Hindi dapat maranasan ang mga paghihirap na ito. Makinig ka na lang sa sinabi ni Mama. Mag-aral ka na lang sa ibang bansa. CJ, Ayos. Oo nga pala, nalala Montag pia, yung bata pia tayo. Yung laging inapi Montag na si Minghuan? Pagbalik niya sa Pilipinas pagkatapos ng 3 araw, susunduin ka niya. alainan. Alam ko na ang leha. Tara, hanapin natin siya para magpaliwanag. Fuhebae, pagkatapos ng 3 araw. Wala nang pag-asa sa ating dalawa. Tara na. Happy birthday, Xiaoya. Salamat sa inyong lahat. Ang birthday wish ko ngayon ay sumali sa singing competition at manalo ng championship para karapat-dapat ako sa top student ng buong school. Xiaoya, ito ang regalo ko para sa'yo. Sana sa mga susunod na araw, ligtas ka at malayo sa peligro. At lahat ng pangarap mo ay matupad. Wow, ang sweet mo. Pangarap ka incapacitated mo. Nancy, bakit ka ganyan? Itong pipi na to, lakas ng loob sumunod. Hindi ba't ito ang prinsesa ng pamilya Meng? Impossible, paano magiging bingit pipi ang prinsesa ng pamilya Meng? Xubay. Anong araw ngayon, hindi mo ba alam? Nandito ka pa para samahan itong green tea na to? Birthday ni Xiaoya ngayon, huwag kang manggulo. Ang dami ng ginawa ni Nancy para sa'yo. Ganyan ka lang magbalik? Bakit di Song may kapansanan na, parang multo, lagi na siya. Gusto rin bang sumali sa grupo natin? Bigyan ko na lang siya ng pera para makatulong. Pwede pa. Ayoko siyang maging kaibigan. Klasmate, meron ba tayong misunderstanding dito? Huwag kang magpanggap na kawawa. Yung mga masasamang balak mo, akala mo hindi namin nakikita. You, habay. Kawawa naman talaga si Nancy. Pero hindi pwedeng pilitin ang lahat na tanggapin siya. Umalis ka na nga at isama mo yung kaibigan mo. Ang hirap mong makapasok sa school na to. Mabibiro ka lang ng mga tao. Gago ka.
Si Nancy, para sa'yo lang. Siya nagstay, kahit na siya ay. Nancy, bakit Montag ako hinihila? Fuhebay, tandaan mo. Ikaw ang nagpapaalis sa akin. Hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan? Oy classmate, hello. Gusto mo bang sumali sa amin? Paligsahan sa pagkanta ba? Tamang-tama, may sumasali. Pirmahan mo na lang ito. Meng Nancy, tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Nancy, bakit Montag ako hinihila? Gago ka. Break na, agad-agad may bago ka na. Pero mas mabuti na rin ito, para makita mo ang tunay na kulay ng gago. Sige, tingnan Montag. May paligsahan sa pagkanta sa school pagkatapos ng 3 araw. Pupunta tayo bilang audience para mag-relax. Pagkatapos ng 3 araw, tuluyan na akong aalis dito. Binigyan mo ako ng ngiti, pwede bang yakap ang kapalit? Pinakilig mo ako, ay naku. Ano ba ang magagawa ko? Nahulog din ang loob ko. Akala ko ba live broadcast ang paligsahan na ito? Talagang swerte ako. 3 araw na, wala man lang mensahe si Nancy. Galit PA rin BA? Ilang taon na lang, ako na ang susunod. Maghahanda muna ako. Si. Huwag kang malungkot, manood na lang tayo ng paligsahan ngayon. Pupunta muna ako sa CR. Hoy, Meng Nancy diba? Bakit ngayon ka lang dumating? 2 taon na lang, ikaw na ang susunod. Ano ang sinasabi Montag? Sasali din di Asia? Kasama niya si classmate Wang Shuya. Sunod-sunod pa ang pagpaparehistro nila. Ano BA ang nasa isip mo? Sumali ka dahil sumali si Xiaoya? Hindi BA ito kalokohan? Hindi ako nagparehistro. Hibay. Sa tingin ko, masyadong mahalaga ka kay Nancy. Gusto lang niyang ipakita sa lahat na ikaw ang sa kanya. Ipakita na ikaw ang sa kanya? Isang bingi at pipi ang sasali sa paligsahan sa pagkanta. Hindi ba ito para lang mapahiya ako? Meng Nancy, magkaibigan lang kami ni Xiaoya. Hindi mo kailangang magalit hanggang ngayon dahil lang sa kasama ko siya sa kanyang birthday. Hanggang ngayon? Mukhang hanggang ngayon hindi mo pa rin naalala, birthday ko rin pala noon. Ilang bises na kitang sinamahan sa birthday mo. Isang bises lang akong hindi sumama. Hindi ba pwede? May sarili rin akong buhay eh. Hibay, ano ba ang pinag-usapan ninyo? Ikaf. Huwag muna kayong magalit kay Nancy, ha? Classmate, si Meng Nancy ay bingi at pipi. Friede Bang ay cancel ang kanyang pagsali. Bingi at Pipi nasasali sa paligsahan sa pagkanta. Magandang palabas. O live broadcast ngayon, buong bansa ang nanonood. Hindi na pwedeng mag-withdraw kapag nakapagparehistro na. Oo, hibay. Nakaschedule na ang pagkakasunod-sunod nating mga kalaho. Bigla siyang mag-withdraw, maapektuhan ang ibang mga estudyante. Ito. Ingnan mo ang ginawa mo, ang laki ng problema. Halika, bilis. Bilis, sumama ka sa akin. Xyebay, bakit Montag siya hinihila? Hindi ko ba siya dapat hilahin? Hayaan ko na lang ba siyang isang bingi at pipi? Na umakyat na entablado at kumanta? Hindi ba ito'y magdudulot ng kahihiyan sa ating lahat? Paano mo nasisiguro na hindi siya makakanta? May sakit ka BA? Bigyan natin ng palakpak ang susunod na kalaho. Na si Meng Nancy. Hala, Meng Nancy, ano, tu? Isang pipi ang sasali sa paligsahan ng pagkanta. Hindi ba't ito'y paghahanap ng kahihiyan? Hoy, yung lalaki. Hindi ba siya ang number 1 sa buong paralan? Ano ang kinalaman niya sa pipi na to? Isang pipi pa ang nagparehistro. Baka naman sinadya ng organizers na gumawa ng eksena. Nakakatuwa na, halika na pipi, tawag na sa'yo. Bilis, umakyat ka na at kumanta. Huwag mong sayangin ang oras namin. Kanta. Kanta. Alis ka BA o hindi? Nancy, hindi siya alis. Kakantahin niya ang kanta ngayon. Meng Nancy, nationwide ang live na yon. Gusto mo bang malaman ng buong bansa? Na ikaw ay isang bingi at pipi. At malaman din nila na, ang boyfriend mo ay dating bingi at pipi rin? Bakit ayaw mong maging maayos ang buhay ko? Hebay, huwag kang magalit, may paraan pa.
Ngayon, sana ay narealize Montag na. Kung sino ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Hindi pwede. Ngayon, sumama ka sa akin. Ngayon ko lang nalaman na nakakahiya pala sa'yo ang isang bingi at pipi na katulad ko. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Ksüebay, ano ang ginagawa Montag? Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Isang pipi pa ang magiging pabigat sa akin. Umakyat ka na lang at humingi ng tawad sa audience gamit ang Sing language. Sabihin mo na nagkamali ka ng pagparehistro. Maintindihan ka nila. Shiga na? Fuhebae, itong kanta ay magiging huli ko. Paalam sa iyo. Ano ang gagawin natin, Hibay? Si Nancy, wala siyang pakialam sa'yo. Ay, talagang umakyat ang pipi na yon. Nababaliw na ba siya? Ito na ang magandang palabas. Ano ba ang gustong patunayan ng isang pipi? Hibay, kumalma ka. Nancy, siguradong biglaan lang ang kanyang desisyon. Mengnang si ikaf na pipi. Hindi mo ako kayang talunin. Ito, boses ni Nancy? Hindi ba't ipinanganak siyang bingi at pipi? Paano siya makakanta? Fuhebae, akala ko na. Ikaw na ang para sa akin. Sino ang nagsabi na bingi at pipi silang Nancy? Ang ganda ng kanyang pagkanta. Napakaganda. Halos mayak ako sa pakikinig. Nancy, Nasa daan na si Mingchuan para sunduin ka. Malamang malapit na siya. CJ, lalabas na ako. Nancy, Tara na. Nancy, kailan ka gumaling? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Nancy, bakit hindi Montag? Sinabi sa akin na gumaling ka? Huwag kang magpanggap dito. Paano mo trinato si Nancy noon? Wala ka bang konsensya, classmate? nakakamali ka kay Hibay, Nancy. Bakit hindi mo sinabi kay Hebay na gumaling ka? Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Hebay? Lahat sila nagkakamali sa kanya. Naisip mo ba ang nararamdaman ni Hebay noong itinatago mo ito? Wala ka bang konsiderasyon para kay Hibay? Nga, Nancy, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Suhebay. Paano kung hindi talaga ako bingi at pipi? Ano? Hindi ka bingi at pipi? Paano? Hindi pwede. Paano may taong kayang magpanggap na bingi at pipi ng 3 taon? Dahil mahal kita. Noon, akala ko, kung ibibigay ko ang buong puso ko, makakamit natin ang kaligayahan.
Pero ngayon, sobrang mali pala ako. Nangsi, ako. Suhebay. Pagod na ako. Hiwalayan na tayo. Hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Bitawan mo ako. Suhebay, huwag kang mag-ate. Pakawalan mo si Nancy, bitawan mo. Ming Chuan. Nancy, okay ka lang? Okay lang. Nangsi. Zino, tu? Nancy, paano mo nagawa sa harap ni Hebay na maging malapit sa ibang lalaki? Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ni Hebay? Ang ginagawa ni Nancy. Wala kang karapatang manghusga. Zino KBA? Meng Nancy. Ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Hiwalay na kami. Kahit kanino ako, wala ka nang pakialam. Wala na. Ang 3 taon nating relasyon. Bibitawan mo lang ng ganun-ganun? Malinaw na ang sinabi ni Nancy. Tapos na kayo. Maging respeto ka sa sarili mo. Ano beng pakialam Montag? Meng Nancy. Paano mo nagawang maging ganito? Katigas ang puso mo? Suhebay. Sa relasyong ito, ikaw ang unang bumitaw. Hindi ganyan ang relasyon ko kay Xiaoya. Ganyan man o hindi. Ang mga sugat na iniwan mo sa akin. Hindi mo na kayang ayusin. Ako. Pagod na ako. Tara na. Hebay, huwag mo nang habulin, umalis na siya. Hindi, hahanapin ko siya. Hebay. Nancy, Huwag kang magpadala, hindi na siya karapat-dapat. Tara na. Hindi talaga ako bingit pipi. Suhebay. Hiwalay na tayo. Nangsi. Ako ang may kasalanan. Paano ko nagawa sa'yo ang mga yon? Kapag may sakit ka, uminom ka ng maraming tubig. Nangsi. Salamat sa pag-alaga mo sa akin. Pagod ka na. Mas komportable ka nito, matulog ka muna, ako na ang bahala sa iyo. Nangsi. Miss na Miss Kita. Nangsi. Alam kong hindi mo ako iwan. Ang dami nating pinagsamahan. Ayaw mo talagang iwan ako, di ba? Hebay, hindi ako si Nangsi. Xiaoya. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong may sakit ka, kaya nagluto ako ng lotus seed soup para sa iyo. Tikman Montag na. Bakit ang pait nito?
Hindi ba't mapait ang lotus seeds? Tikman mo, matagal ko itong niluto. Ang sarap, anong soup ito? Lotus seed soup. Puyat ka sa pag-aaral, mabuti ito para sa katawan mo. Lotus Seed Soup, hindi ba't mapait? Ang Lotus Seed Soup ni Nangsi, hindi kailanman naging mapait. Hibay, wala na si Nangsi. Kailangan mong mag-move on. Hindi. Hindi ako Ivan ni Nangsi. Xiaoya, tulungan mo akong hanapin si Nancy. Vede ba? Maganda ba? Paang prinsesa sa fairy tale. Nangsi. Hindi mo kailangang manahimik para sa kahit sino, karapat-dapat marinig ang boses mo. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, palagi kitang pinagmamasdan. Alam kong may kasama ka na, kaya hindi ako nakikialam. Pero ngayon, pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Kung sa tingin mo'y masyadong maaga ang pagpapakasal, pwede naman. Magpakasal muna tayo. Nancy, ayokong mawala ka ulit. Baka naman masyado akong nagmamadali, yun nga pala. Naayos ko na ang lahat sa Berkeley. Pwede kang bumalik kahit kailan. CJ, pupunta ako sa school para magpa-transfer. Hindi na, naasikaso ko na ang papers. Kailangan mo na lang pumirma sa school. Miss, pulong naman, nakita mo na ba itong babae? Wala. Tulong, tingnan mo to. Pakiusap, tumingin ka rito. Huy! Hindi ba, yan si Xuyubay? Yung nanalo sa paligsahan ng pag-awit. Ex-boyfriend ni Meng Nangsi. Nangsi. Makakahanap din kita. Narinig ko, para lang sa kanya, nagpanggap si Ming Nancy, na bingit pipi sa loob ng 3 taon. Tapos, pagaling lang nito. Iniwan na agad. Nakakadiri talaga. Ngayon mo lang naisip hanapin? Saan ka noon? Xuyubay, gago ka talaga. Nagpapanggap ka pang malalim ang feelings. May maliliit na hindi lang pagkakaunawaan sa pagitan namin dalawa ni Nancy. Hindi ganun yon. Nung araw ng paligsahan, Nakita ng lahat. pinagbuhatan mo pa nga ng kamay si Ming Nancy. Walong haya. Pumampas pa talaga. Sa susunod. Baka naman abusado sa pamilya yan? Hindi ganoon, pakinggan niyo muna ako. Kang hindi ganoon, ano pa? Mga tulad mong gago. Hindi karapat dapat manatili sa eskwela. Sama-sama tayo. Ibagsak ang mga gago. Responsibilidad nating lahat to. Tumabi kayo. Ano ang ginagawa niyo? Bakit niyo siya hinahampas? Sino ka? Bakit pinagtatanggol mo yang gago? Ay naalala ko. Zia yon. Dahil sa kanya, Iniwan ni Xuyubay si Ming Nancy. Kaya pala ipinagtatanggol si Xuyebay. Magkasabot pala kayong dalawang gago. Abet ka, ang lakas pa ng loob. walong haya. Hindi. Wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka pa? Paano kayo naging produkto? NGSK lang, 2. Dapat nating parusahan ang mga salot na to. Tama. Hindi dapat pumayag ang eskwela natin na may. Gago at kabit. Zugot. Wow! Ang daming mamahaling kotse. Sino NG VIP yan? Yan. Yan ba yung kotse ng Crown Prince ng Yi-Family? Yi-family? Yung mayamang Yi-Family? Di ba't wala namang nag-aal na Crown Prince ng Yi-Family dito sa eskwela?
Baka naman parang sa teleserye, dinadala na yung Crown Princess. Yan ba si Mang Nancy? Yung kasama niya. Parang yung lalaking sumundo sa kanya last time. Ang gwapo. Mas gwapo kaysa kay Xue na gago. Nangxi. Hibay. Nangxi. Nancy, nitong mga araw na ito, kasama mo pala ang iba. Kaya pala hindi ka namin mahanap. Meng Nangxi. 3 taong relasyon, basta-basta mo na lang tinalikuran. Pagsisisihan mo ito. Ihahatid kita sa klinika. Ming Nancy o Ming Nancy. Ano ba ang inaasahan mo, hindi na siya magbabago? Oras na para bitawan mo na talaga. Ming Chuan. Magpakasal tayo. Talaga ba, Nangxi? Huwag kang mag-alala, alagaan kita habang buhay. Pupunta muna tayo sa munisipyo, pag uwi na lang natin sabihin sa mga magulang. CJ, Ma, nasaan si Ming Chuan? Nandiyan. Ming Chuan. Bakit ikaw ang nagluluto? Nancy, alam kong gustong-gusto mo. Ang sweet and sour pork, kaya sinubukan kong lutuin para sa'yo. Tulungan kita. Hindi na masyadong maalikabok sa kusina, hindi maganda sa balat. Lalo na sa mga babae. Umupo ka na lang, malapit na itong matapos. Siksuhebay, hindi niya ako pinagluluto. Puro salita lang pero si Ming Chuan. Hindi naman niya kailangang gawin ito. Pero lagi niyang iniisip ang kapakanan ko. Hintayin mo ako. Tikman mo ang luto ko kung gusto mo. Tatay, nanay, tito, tita, huwag kayong tumanga. Halika, tikman nyo. Ziege. Ang sarap. Kung masarap, kumain ka pa. Ming Chuan. Salamat. Huwag kang mahiya sa akin. Basta masaya ka, gagawin ko ang lahat. Ang sarap sa pakiramdam na minamahal. Nancy, may sasabihin ako sa iyo. Dahil pumayag ka na magpakasal kay Ming Chuan, hihilingin ko na ipagpaliban ang pagpasok mo sa Berkeley. Sa panahong ito, maghanda kayo ng maayos para sa kasal. Sige, tatay. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako palagi. Esan. Ano ang sinabi mo? Hibay. Ano NG Nanjiari? Dahil sa campus competition, maraming negatibong komento tungkol sa iyo online. Gusto ng investors na i-withdraw ang pondo. Baka hindi na matuloy ang proyekto natin. Ano? Hindi matutuloy ang proyekto, pero ang dami nating ininvest. Ang dami nating effort na nilagay. Kung mawawala ito, paano ako makikipagkumpetensya sa lalaking iyon? Paano makipaglaban sa kanya? Hebay, huwag kang magpanik. Hahanap tayo ng paraan. May solusyon ito. Talaga? MM. Ang mayamang pamilya ni Saryoto, magkakaroon ng kasal. Ang tiyo ko ay executive say corp, nakakuha siya ng invite para sa akin. Kung makikita natin sa kasal si Ming Chuan, baka makakuha tayo ng pondo. Basta makita lang natin siya sa kasal. At magustuhan niya tayo. Baka makakuha tayo ng investment. Patuloy ang proyekto. Ang ganda. Xiaoya, salamat. Hebay, para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Gusto kong kasama ka palagi. Huwag kang mag-isip ng iba, bilang kaibigan lang ang ibig kong sabihin. Magkasama tayo. Tayo ang pinakamagandang kaibigan. MM. Meng Nangxi. Bakit ka nakalala kay Xuebay? Pero okay lang, kapag nakuha ko ang investment mula sa family. Malalaman niya na ako lang ang karapat-dapat na kasama niya.
Tito Zhuang. Ito ang top talent na lagi kong sinasabi sa iyo, si Tsuhebay. Xuebei. Kumusta, Boss Zhuang? Ayon kay Xiaoya. Number 1 ka palagi SA School. Ang galing mo talaga. Salamat, Boss Zhuang. Tito Zhuang, narinig ko na ang E-Corp ay nag-invest sa AI. Marami silang proyekto na kailangan ng pondo. VDBA. Proyekto na kailangan ng investment. Tingnan Montag. Siyempre, dahil ikaw ang nagsabi, Xiaoya. Hindi ko kayang tanggihan. Kapag dumating si Boss Ye, ipakilala kita. Salamat, Boss Zhuang. May iba pa akong gagawin. Mag, enjoy muna kayo ni Hibay. Salamat sa iyo ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon para makuha ng investment mula sa iyong master ng pamilya. Huwag mong sabihin yan, ang galing-galing mo. Siguradong gusto rin nilang makipagtulungan sa'yo. Tingnan mo, dumating na ang iyong master at ang kanyang nobya. Lalabas na ang heres ng pamilya Meng, sabi nila. Nawala ang kanyang nobya ng 3 taon. Kamakailan lang bumalik. Saan siya nagpunta sa loob ng 3 taon? Hindi ko alam, baka pinadala siya ng pamilya Meng sa abroad para mag-aral. Pamilya Meng. Nangxi, nasaan ka na ba talaga? Nangxi. Kaninong heres, Ju? Ang ganda. Bakit ngayon ko lang siya nakita? Kanina pa sinasabi na darating ang nobya ng iyong master. Tingnan mo ang suot niya. Siguro siya na yon. Hindi pwede. Bala naman ang young master. Pero huwag na tayong mag-usap tungkol dito. Baka mamali tayo ng sabihin. At hindi na tayo makakapamuhay sa Kyoto. Nangxi. Meng Nangxi, ikaf na naman ang babeng, tu. Meng Nanshi. Bakit enyen kayo palagi? Hiwalay na kayo. Bakit parang multo kayo? Nasaan yung lalaking kasama mo dati? Wala bang kasama ngayon? Anong lalaki? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ilang araw pa lang kayong magkakilala, ipinagtatanggol mo na? Nangxi. Huwag mong sisihin si Hebay kung nagalit siya sa'yo. Hindi mo alam kung gaano siya nag-alala noong nawawala ka. Para hanapin ka, hindi siya makatulog ng maayos, tapos nakita ka niya. Kasama ng ibang lalaki. Hiwalay na si Nancy at Su Hebay. Kung sino man ang kasama niya, wala kayong pakialam. Si Meng Nangxi. Kapag nakuha ko na ang investment ngayon at nagsimula na akong magnegosyo, magsisisi ka sa huli. Kaya pala ginawa mo ang lahat ng ito. Para lang magsizizi Meng Nangxi. Bakit? Hindi ako kailanman magsisisi. At saka, ito ay aking kasal. Lumabas ka. Lumabas ka. Kasal Montag? Ito ay kasal ng pamilya Yi at pamilya Meng, Nancy. Hindi mo sasabihin na ikaw ang tunay na heres ng pamilya Meng, no? Tama, siya ang tunay na heres ng pamilya Meng. Meng Nangxi. HMP. Ang mayamang anak ng pamilya Meng, hindi makakapagbayad ng 3 taong matrikula sa high school. Meng Nancy, napaka-importante ngayon sa akin. Huwag kang magulo dito. Nancy, ang suot mong gown ngayon. Ang ganda, pero hindi ko alam. Kung magagalit ba ang kasintahan ng iyong master? Hebay, kung nagalit siya. Paano na ang ating investment? Bakit ka nagsusuot ng mas maganda pa sa host? Palitan mo agad. Fuhebay, hiwalay na tayo. Wala ka nang pakialam sa akin. Ikaw ang nagsabing hiwalay, hindi ako pumayag. Meng Nancy, dahil sa iyo nawala ang proyekto ko. Ng pundo, ngayon na malapit ko nang makuha. Ang investment ng pamilya Yi, gusto mo ba akong sirain ulit? Sisiraan kita. Xuebei, ngayon ka o sasabihin. Ang investment ng pamilya Ye, hindi mo talaga makukuha. Hebei, narito silang ngayon. Para sirain ang ating proyekto. Nangxi, galit na galit KBA kay Hebei? Meng Nangxi. Sabihin ko muli sa iyo, ang pamilyang Yo ay ang pinakamayamang tao sa Kyoto. Hindi natin sila kayang awayin. Umalis ka na. Fuhebay, bitawan mo ako. Tigil. Huwag mong galawin ang asawa ng yaong Master Ye. Gusto mong mamatay.
Nancy. Pasensya na, nahuli ako. Okay ka lang. Okay lang ako. Azawa NG Young Master Yi. Ipapakilala ko sa inyo, ito ang aking kasintahan. Yeming Chuan. Ano ba yan? Ming Nancy, mukhang baliw ka. Nagpe-pretend ka pa kasama ang lalaking ito. Akala mo ba joke lang ang pamilya ye? Malinaw na sinabi ko, ito ay aking engagement party. Narito ang sing-sing. So Hebay, hindi mo pa rin maintindihan. Nancy, alam kong hindi ko pa kayang bumili ng sing-sing. Kapag mayaman na ako, bibilhan kita ng pinakamalaking brilyante. Para maging pinakamasayang bride. Ang makasama ka. Ang pinakamalaking kaligayahan ko. Hindi. Imposible. Umalis ka lang sa akin at sumama sa kanya dahil wala akong pera. Kapag nakuha ko ang investment ng pamilya yi ngayong araw. Sing-sing na tulad nito. 10 o 100, kayang-kaya kong bilhin. Nancy, makinig ka. Napakahalaga ngayong araw para sa akin. Dalhin mo na sila palayo, okay? So Hebay, kasintahan ko na ngayon si Nancy. Magpakabait ka. Adik Kana es Apak Ate? Akala Montag Talaga, Prinsipe K? Tigil. Anong ginagawa mo? Gino Schwang. Nagpapanggap itong prinsip. Tanga K. Ni hindi mo kilala ang tunay na prinsip? Prinsipe. Nasaktan po ba kayo, Prinsipe? Gino Schwang. Paano siya magiging prinsip? Manahimik ka. Akala ka UPA naman matalino ka. Hindi ka inakala. Tanga ka pala. Ginuyi, pesensya na. Hindi ko sila na control. Kayo dalawa, bakit nakatayo lang? Mag, sorry kayo kay Ginuyi. At kay Binibining Meng. Zuan Xiaoqiang. Itong dalawa. Kasama mo? Ginoye, hindi ka rin alam. Na ganun sila kawalang modo. Huwag po kayong magalit. Sisiguraduhin kong mapapagalitan sila. Umalis na tayo. Yung proyekto ko. Tanga. Na-offend mo si Ginuyi, gusto mo pa ng investment? At ikaw, hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Dalhin mo siya, umalis kayo. Hebay, sobra naman si Nancy. Para lang maghiganti sa'yo, sumama agad sa prinsep. Pero ang pamilya ye, ganoong kalaking pamilya, papayag ba silang pakasalan siya? Hindi kaya. Kabit niya si Nancy? Pero sabi nila, si Nancy ang bida sa Engagement party na ito. Anak ng pamilya Meng ang ikakasal ngayon. Hebay, kilala Montag si Nancy. Kung anak siya ng pamilya Meng, bakit siya magtitiis sa'yo? At saka, sabi ng lahat, sa ibang bansa lumaki ang anak ng pamilya Meng. naisip ko lang ng masyado. Pero ang galing talaga ni Nancy, napasunod niya ang prinsep. Na magsinungaling at ipagtanggol siya sa napakahalagang araw na ito. Hindi pwede. Kailangan kong siyang tanungin ng malinaw. Hebay. Ang katawan ng babaeng yon. Grabe ang ganda. Naku, baliw ka ba? Yon ang babae ng prinsip. Naisip Montag PA. Hindi ba pwedeng isipin lang? Ang kutis na mukha niya, pa ang pwedeng pigayin ng tubig. Kung sakaling makuha natin siya. Di ba? Si Nancy ba ang pinag-uusapan ninyo? Sino ka? Kaklase ako ni Nancy. Hindi ko inaasahang makikita ko siya dito ngayon. Kilala niyo rin ba siya?
Di ba yon ang kasintahan ng prinsip? Imposible, siya ay anak lang ng ordinaryong pamilya. Para lang makapasok sa high society, nakipagrelasyon siya sa prinsep. Kung gusto niyong makilala siya, sa tingin ko, gusto rin niya yon. Ah. Talaga? Ang dami palang matatanda sa inyong dalawang pamilya. Hindi na maawat ng prinsipe ang pag-inom. Okay ka lang? Medyo nahihilo ako, pero okay lang. Bumalik na tayo, baka magalit ang prinsep. Tara, Mga dalagang maganda. Ang swerte naman. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nagmamadali? Samahan niyo naman kami. Gusto mo bang mamatay? Kasintahan siya ng prinsep. May lakas kayong gumawa ng kalokohan? Kasintahan? Nagpapanggap pa. Pagkatapos kong siyang paglaruan, tingnan natin kung gusto ka ni Yaming Chuan ng babaeng to. ano ba talaga ang gusto nyo? Si. Masama ba ang pakiramdam mo? Pwede kitong tulungan. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Ngayon, sasagarin ko na. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Huwag kayong mag-alala sa proyekto. Tatay, matagal na si Nancy sa Siray. Hindi pa siya bumabalik. Pupunta ako para tingnan. Sige, ako na muna rito. Magandang araw po, Director Ye. Estudyante ako ng Universidad ng Kyoto. Wangs Huya Ye. Kung hindi mo ako kilala, okay lang. May mga bagay ako na may kinalaman sa reputasyon ng pamilya Yi. Sa tingin ko, mas mabuting pakinggan mo. Mayroon akong kasamahan sa klase na nice na si Juice Prince Y. Siya ay gaganap ng isang galit at sinubukan upang makagambala sa partido ng engagement ngayon. Sirain ang reputasyon ng pamilya Yi. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Dapat may ebidensya. Nakita ko mismo, may lalaki siyang kasama, malapit ang pagkilos. Pumasok din sa isang kwarto, yedong ka pa rin magmadali upang kumuha ng mga tao para asikasuhin ito. Ang pamilya Ye ay may sariling paan. Hindi mo kailangang makialam. Bilisan mo, tulungan si Nancy, dinukot siya. Ano ang sinasabi mo, Tak? Dinukot si Nancy. Yedong, sa tingin mo kung ano ang sinabi ko ay totoo. Bilisan Montag na. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Wang Shuya, ikaw ang may pakana nito. Zichu, magkaklas tayo, paano mo ako? Mabibintanggal ng balang besan. Et saka, Kilala naman ng lahat kung ano ang ugali ni Nancy. Naiinggit ka kay Nancy sa lahat ng bagay. Na mas magaling siya sa iyo, mas maganda ang boses, pati sa pagpili ng lalaki. Ay malayo ang agwat sa iyo. Sabihin mo, saan siya dinala? Sinang si Ai. Siya. Dali at tulungan si Miss Chen sa pahinga. Ang iba, sumama kayo sa akin. Tingnan natin, huwag nating palampasin ang kahit isa. Balang Ye. Balang Ye. Naku, sa ganitong oras. Saan ba napunta si Ming Chuan? Sandali, nakita mo ba ang isang babaeng? Ganito ang taas, nakasuot ng puting kasal? Parang nakita ko, pumunta sa kwarto sa harapan. May kasunod na lalaki, eto. May litrato pa ako. Ito. Bilisan mo, dalhin mo kami roon. Dito, sigurado ka ba? Malaki ang implikasyon nito sa reputasyon ng pamilya Yi. Kung mali ka, hindi ka patatawarin ng pamilya Yi. Hindi ako nagkakamali.
Nak, Ang tunog sa loob, parang si Nancy talaga. Ganito sa aw, nakakahiya, hindi naging kabit. Gusto lang siraan ang pamilya Yi, ang babae, ay hindi mabuti. At sa lugar pa ng pamilya Yi nagkakagulo. Para na nilang dinuduraan ang dangal ng pamilya Yi. Tumigil kayo. Pinapayuhan ko kayong lahat na mag-ingat sa inyong mga salita. Kung mula ngayon, may anumang pagkasira sa pangalan ng aming pamilyang Ye, isusumbat ko ito sa bawat isa sa inyong naririto. Direktor Ye, hanggang sa puntong ito, ano pa ang inyong pinag-alinlangan? Tawagin na ang mga tauhan at hulihin ang mag-asawang ito. Enggatawan. Buwagin ang pinto. Umalis kayo. Ming Xuan. Tatay, may kailangan ka ba sa akin? AMM, may nagparatang na masama kay Nancy, kaya't dinala ako. Rito. Oh. Talaga? Hindi na ba ako maaaring magpakita ng pagmamahal sa aking babae? Nagbago na talaga ang mundo ngayon, kahit sino na lang ang nakikialam sa aming pamilyang Ye. Ginoong Ye, nag-alala lang ako kay Nancy. ako. Hindi mo na kailangang mag-alala, maayos ang aming relasyon ni Nancy. Na pala, ang taong ito ay nagtangkang gumawa ng hindi maganda kay Nancy. At nahuli ko siya sa akto. Pinarusahan ko siya. Mga tauhan, dalhin nyo siya palabas. Nga pala, pati itong isa, dalhin nyo rin. Gusto kong malaman kung sino ang may lakas ng loob na gumulo sa lupain ng pamilyang Ye. Binibini. Tatay, hindi pa maganda ang pakiramdam ni Nancy. Dadalhin ko muna siya sa ospital. Bilisan Montag. Hindi. Ano ba talaga ang ginangyayari? Kailangan kong makausap si Nancy at alamin ang totoo. Oy, ikaw. Hiwalay na kayo. Sabi ni Nancy, ayaw niyang makita ka. Maghahanda ako ng sorpresa para kay Hebay. Nancy ang galing Montag. Para sa iyo, handa akong matuto ng kahit ano. Masarap. Dati, mahal na mahal ako ni Nancy. Hindi niya ako pababayaan. It's set, okay lang ako. Miss na miss din kita. Pagkatapos kong magpagaling. Kakain tayo sa labas. Paalam. Nancy, may sasabihin ako sa iyo. Wala akong sasabihin sa iyo. Umalis ka. Ito ang paborito mong lotus seed soup. Tikman Montag na. Okay lang ako. Nasugatan lang ang kamay ko habang nag-alis ng lotus seed. Hindi ito malubha. Ayokong makita ka. Lakad. Nancy, matagal kong pinaghirapan ito. Subukan mo na, kung hindi. Kung hindi ano. So Hebay, mga ganitong bagay na para lang sa sarili mong kasiyahan. Ibigay mo na lang sa iba. Nancy, Tumabi ka. Nancy ay akin na ngayon. Kung gagambalain mo pa siya, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin.
Anong pakialam mo dito, Nancy? Naalala mo pa ba ito? Sabi natin magiging masaya tayo. Habang buhay. Hindi mo sinabi, muntik ko nang makalimutan. Nancy. Tayo na. Hebei, Nancy, grabe naman siya. Ganito ka na, ayaf ka ring tigilan. Pero dati, hindi siya ganito. Hebay, hindi pa oras para pag-usapan ito. Ngayon, wala na ang puhunan ng ye. Ano na ang gagawin natin sa proyekto? Kung wala akong nagawa. Lalo na hindi babalik si Nancy. Xiaoya, kailangan mo talagang tulungan ako. Huwag kang mag-alala, Hebay. Narinig ko, may paligsahan sa negosyo ang paaralan, at ang sponsor ngayon ay kasing level ng ye. Main group. Kung makukuha natin ang puhunan ng Meng, ano pa ang takot natin sa proyekto? Na hindi magtagumpay. Pero, malapit na ang deadline ng aplikasyon. Hindi na abot kung ngayon pa lang tayo gagawa ng proposal. Sumali ka ba sa paligsahan? Balita ko ang unang lugar ay makakatanggap ng suporta sa proyekto mula sa Meng Group. Narinig ka Zishen Sexu ay malapit nang matapos ang proposal, sabi pa ng guro. Makukuha niya ang unang gantimpala, Hebay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hebei, kamusta na ang proposal mo? Wala talagang ideya. Kagabi may ginawa ako, tingnan mo, kung pwede mong baguhin. Xiaoya, ang ganda naman nito. Para sa iyo, hindi mahalaga ang hirap. Ang antas ng paligsahang ito, marahil ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Universidad ng Kyoto. Talagang karapat-dapat sa pangalan ng Meng Group, katapat ng family. Balita ko, ang first prize ay direct ang makakapag-usap. Sa presidente ng Meng Group. Eddie parang rocket, diretso sa langit ang career mo. Huwag kang mag-alala, siguradong tayo ang mananalo. Nancy, sa tingin mo anong ranking ang makukuha ko? SA project proposal ka Sa galing mo. Siguradong numero 1. Nancy, bakit ka nandito ngayon? Naku, parang multo. Kahit saan nandiyan ka, Nancy. Sumasali ka rin pala? Akala ka dahil kay boss ye. Hindi mo na kailangan ng school projects. Tumahimik ka nga. Dapat noong nakaraan pa lang. Pinatay ka na niyong master para hindi ka na nagkakalat. Nancy, makinig ka sa akin. Si Yaming Chuan ay kasal na, sa isang mayamang heiress. Wala nang pag-asa, sa inyong dalawa. Suhebay. Akala mo ba lahat katulad mo? Kahit papaano, ako ang una sa kanya. Hindi yung itatapon lang pagkatapos gamitin. Ako. Alis na ako. Hebei, may baka na si Nancy. Huwag na nating pakialaman para hindi tayo mapahama. Nagsisimula na ang entrepreneurship competition ng Kyoto University. At ngayon, pakisalubong si Tsuhebay. Pa sa kanyang project presentation.
Ito na ang aking project proposal. Pakitingnan po ninyo. Una, ito ang aming project sector. Pangalawa, ito naman ang aming. Zixu, hindi ba't ito ang project proposal mo? Host, report ko, kinopya nila ang akin. Shenshiksu, may ebidensya ka ba? Tingnan ninyo, ito ang original kong proposal. Halos magkapareho. Hindi ba't plagiarism ito? Marami sa materials niya, ako ang humingi. Pwede akong mag-testify na kay Zixu ito. Hibay, maniwala ka sa akin. Ilang gabi akong nagpuyat para dito. Paano ko ito makokopya? Hinihiling namin sa judges na imbestigahan ito. Para maibalik ang aming dignidad. Backstage, pakikumpara ang project proposal. Ninak Suebay at Shenshiksu. Para sa verification. Based sa investigasyon, ang proposal ni Suebay. Ay mas nauna kaysa kay Shenshiksu. Nauna pang isinumite at mas kumpleto, kaya mas malaki ang hinala ng pandaraya kay Shenshiksu. Imposible, ito ay aking sariling kamay na isinulat na proposal. Walang kopya, buti na lang at naintindihan ng judges. Ibinigay sa amin ang aming kalinisan, pero hindi ko inakala. Si Nancy at ang kanyang grupo. Huwag mo silang sisihin. Tiyak na sandali lang ng kalituhan si Nancy. Nancy, paano ninyo nagawa ang pagnanakaw ng gawa ng iba? Ang proposal ni Zixu, ako ang tumulong. Hindi siya nandaya. Ikaw ang kumuha ng aking proposal. Zixu, Hindi ako, mas maganda ang aming proposal kaysa sa inyo. Paano naging kopya ito ng sa inyo? Matapos pag-usapan ng mga judges, si Shenshiksu ay may malaking hinala sa pandaraya. Kaya, napagpasyahan na kanselahin ang kapatan ni Shenshiksu na sumali sa paligsahan. At ang kanyang proposal ay itinuring na walang saysay. Nancy, ito na lang ang huling pagkakataon. Hindi na kami ni Hebay maghahabol pa. Sa susunod, tumama kayo ng landas, huwag na kayong mandaya. Zixu, tayo na. Matapos pag-usapan ng mga judges, ang nagwagi ng unang premyo sa paligsahan ay si Tsuhebay. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tatay, hayaan mo akong humarap para sa unang premyo sa paligsahan. CJ. Wang Shuya. Ano na naman ang gusto mo? Hindi ko maintindihan, ano ba ang meron sa'yo na wala sa akin? Na mahal ka ni Suebay. Tapos na kami ni Tsuhebay. Huwag mo na akong guluhin. Meng Nancy, kapag nawala ka na ng tuluyan. Sa harap ni Tsuhebay, saka lang siya magiging. Malaya na makasama ako. Wang Shuya, sana kaya mong magpanggap habang buhay. Kung hindi ka pa nalaman ni Tsuhebay. Ang totoong ikaw, paano ka makakabawi? Xiaoya. Nancy, ikaf. Xiaoya. Okay ka lang ba? Hebay, bakit ka nandito? Gusto kaming makita ng judges at mga mentors. Nancy, bakit ka rin nasaktan? Hebay, huwag mong sisihin si Nancy. Ako ang may kasalanan. Aksidente lang akong nadapa, wala siyang kinalaman. Nancy, nakita kong tinulak mo si Xiaoya. Bakit mo ginawa yon? Hebay, okay lang. Siguro galit lang si Nancy dahil natalo sa kompetisyon. Hindi ko siya masisisi kung nagalit siya sa akin. Ang sweet ninyong dalawa, parang magkatugma. Mukhang dapat ko na kayong pagbigyan para magkasama. Nancy, ako ang may mali dati. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo akong iwasan. Bitawan mo ako. Nancy, patawarin mo na ako. Aray, Hindi ko sinasadya. Heiß. Okay ka lang.
Xyebay. Vede beng lumayo ka kay Nangsi? Ano man sabihin ng babaeng yan, naniniwala ka? Nagpapakaemo ka pa ngayon. Ako. Hibay, hindi ba't sinabi Montag kanina? Gusto tayo makita ng mga judges. Tara na. Mas importante ang proyekto. Nangsi, patatawarin Montag rin ako. Tara na. Gago talaga. May mukha pa silang banggitin ang proyekto. Walang hiya. Huwag kang mag-alala sa nangyari ngayon bukas. Malalaman din ang katotohanan. Nandiyan si Boss Meng, pasok na kayo. Sisi. Selamate. Hibay. Isang hakbang na lang tagumpay ka na. Huwag kang kabahan. Meng Nancy, salamat sa pagtatrabaho mo para magamot ang pagkabingi at pipi ni Tsuhebay. Kaya umabot si Tsuhebay sa kanyang tagumpay ngayon. Ngayon, ang malapit ng anihin ay akin na. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nangsi, kapag nakuha ko na ang investment ni Meng, patatawarin mo rin ako. Boss Meng, ako si Xyebay, nanalo NG First Prize sa startup competition in Kyoto University. Gusto kong pag-usapan ang proyekto. Pasok. Pamilyar ang boses na yon. Huwag muna natin isipin yan. Pasok na tayo. Huwag nating patagalin si Boss Meng. Baka magalit. Tama ka rin. Kumusta, President Meng? Nangsi, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede nandito? Hindi ba sinabi sa iyo ng aking assistant kanina? Ang presidente ng Meng Group, apelyido ba niya ay Meng? Anong pinagtatawa mo? Nancy, hindi ko inakalang magiging ganito ka. Umaasa sa mga hindi marangal na paraan para umangat. Kamakailan lang ay kasama mo pa. Ang iyong master na sweet, ngayon naman ay nakipag-shumi ka na. Sa chairman ng Meng Group, Hindi Montag ba alam? na may pamilya na si Chairman Meng. Putang inang green tea, araw-araw kang nagsisinungaling. Masaya ba? Ikaw ang may problema, tapos ibinabato mo pa. Kay Nancy ang sisi, baligtad ka mag-isip, araw-araw. Wala ka beng hiya, hibay? Baka naman masyadong mabigat ang mga sinabi ko, pero mabuti naman ang intensyon ko. Paano niya ako nagawang tratuhin ng ganito? Pwede namang mag-usap ng maayos. Bakit kailangan pang manakit? Xyebay, ang Klaus MOSA Green Tea na ito. Bakit MOPA ginugulo si Nangsi? Hindi. Hindi totoo ito. Lahat ito ay hindi pagkakaunawan. Hindi pagkakaunawaan. Pinagkakalat niya na boyfriend mo siya, at hindi ka man lang. Nakariba na. Paano mo naman itinuring si Nancy na? Tunay na girlfriend? Napakabuti ni Nancy sa'yo. Konsensya mo, nakakatulog ka pa ba sa gabi? Ngayon, kahit sino ang kasama niya, wala ka nang pakialam. Ex-boyfriend ka lang, wala kang karapatang manghimasok. Pero kahit ganong, Hindi dapat magpakababa si Nancy. Kamakailan lang ay engagement party ng family. Ngayon naman ay presidente ng Meng Group. Ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang pagiging marangal. Nagsisinungaling ka pa. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Nancy, sinasabi lang namin ito para sa ikabubuti mo. Huwag mong isipin na kasing dumi ninyo ang lahat. Hindi, kami lang niya ay. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Ayaw kong makinig. Guardia. Palabasin niyo sila simula ngayon. Ayokong makita sila sa Meng Group. Nangsi, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Hindi mo ba narinig? Nandito ako para pag-usapan ang proyekto. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Ang lakas ng loob nitong dalawang ito, napakalandi ng bibig. Pero Nancy, ang galing mo kanina. Nga pala, may isa pang bagay na kailangan mong gawin. Dahil SA, mga pandaraya ni Tsuhebay, at Wang Shuya sa paligsahan, nagpasya ang Meng Group na kanselahin ang kanilang resulta. Itigil ang proyekto, at ilagay sila sa listahan ng hindi na muling makikipagtulungan. Tara na. Paano niya nagawa yon, si Nancy? Pinatalsik niya tayo ng basta-basta. Pinawalang saysay ang ating pagsisikap. Hebay, huwag kang magalit. sa tingin ka o. Naiinggit lang si Nancy sa iyong talento. Natatakot siyang baka pagsisihan niya ang pag-alis sa iyo kapag bigla kang sumikat. 3 taon din kaming nagtagpo. Pero ganun lang siya kawalang puso. Walang natirang respeto. Tulungan mo akong humanap ng mga tao. May ipapagawa ako sa inyo mamayang gabi. Nancy, sa pagkakataong ito, sisirain ko talaga ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala. Natapos na ang investigasyon ni Ming Chuan. Nasa cellphone ko na ang lahat ng ebidensya. Kadiri ang kabit, lumaya sa eskwela.
Kadiri ang kabit, lumaya sa eskwela. Kadiri ang kabit, lumaya sa eskwela. Tingnan niyo siya. Zia yon. Mukha namang innocent, bakit ganyan ang Ginagawa. Nakakahiya. Oo nga. nang agaw pa ng boyfriend ng iba, Kadiri? Anong sinasabi niyo? Kailan ko ginawa yon? Nangsi, bakit ayaf Montag pang aminin? Ikaw ang kumuha kay Hebay sa akin. Anong pinagsasabi mo? Nangsi, ikaw at si Hebay. Magkababata na. Sayang lang at nag-aral ako sa malayo. Nang may nangyari kay Hebay, saka pumasok si Nancy. Zinamantala pala. Ang kapal ng mukha. Ganito na, ayaf PR'n aminin. Kayang-kaya niyang gawin to, hindi ko alam kung paano. Siya pinaki ng magulang niya. Huwag kayong malinlang, kilala ko si Nancy. Hindi niya kayang gawin to, Zichu. Alam kong kaibigan mo si Nancy. Pero ikaw ang nalinlang. Ayokong lumaki ang isyong ito. Kinausap ko na siya ng pribado. Pero puro kasinungalingan pa rin ang sinabi, pinawalang bisa pa niya ang proyekto namin ni Hebay sa Meng Corporation. Nancy, ang lupit mo, kaya pala noong nakaraan. Nanalo si Xubay NG First Prize. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol sa proyekto. Ganon pala. Nakakagalit. Ang ganyang tao, hindi karapat dapat sa eskwelahan natin. Ngayon din, papakitaan kita. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ko ginawa yon. Siya ang gumawa ng kwento. May nag-away sa lecture hall, yung nanalo kamakailan. SA Singing Competition. Zimeng Nangsi. Malaking gulo yan. Tara, tingnan natin. Nak-avay zina nangsi. Kailangan kong puntahan. Grabe na kayo. Wangsuya. Anong ebidensya mo na si Nancy ang kabit? Zichu, alam kong pinoprotektahan mo ang kaibigan mo. Pero Tutu Ito. SA Music Competition. Aminado siya, nagpanggap siyang bingi at pipi. At sinabi niyang gagawin niya ang lahat para agawin si Hebay sa akin. Tama. Para lang maging number 1 sa school, nagpanggap siyang pipi ng 3 taon. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Nagpanggap akong bingi at pipi, pero malinis ang konsensya ko. Wang Shuya, alam mo ang totoong nangyari, hindi ba? Hinahamon mo pa ang involved, para bang wala kami? Zixiaoya et Xubay. Lagi silang magkasama, ano pa kundi magsyota? Sabi mo hindi kakabit, nasaan ang ebidensya mo? Nga, kung kaya mo, ipakita mo ang ebidensya. Para mapatunayan mong malinis ka. Gusto niyo ng ebidensya? Sige, ipapakita ko sa inyo. Tatlong taon kaming nagmamahalan, ang kanyang pagkabingi at pipi, ako ang nagtrabaho. Para ipagamot siya. Pero ano ang nangyari? Paano niya ako ginanti? Ikaw, Ming Nancy, ang tanging tao na kinikilala ko sa buhay ko. Ganito pala ang totoo, kinain na ang pagkain, sinira pa ang pinggan. Talagang walang kwenta si Xubay. Oo nga. Nga, ilang 3 taon ang kabataan ng isang babae. Hindi ko na kaya, ipopost ko siya sa campus forum. I expose kayo siya, Nancy. Kahit nasaktan ka ni Hebay. Pero hindi mo dapat isinuko ang sarili mo kay Chairman Meng. Para targetin si Hebay. Si Meng Nancy pala ay, Kabit ni Chairman Meng, kaya pala. ang project proposal ni Hebay ay napakadetalyado. Paano biglang kinansel ng Meng Group ang investment? Ang kapal mo talaga. Wang Shuya, sinabi ko na sa iyo, huwag mong isipin. Na pareho tayong marumi, ako at ang chairman ng Meng Group. May relasyon, pero ama at anak ang relasyon namin. Anak siya ng chairman ng Meng Group. Paano nangyari yon? Hindi kailanman nabanggit ni Hebay. Meng Nancy, ang galing mo talaga. Naghanap ka pa ng sugar daddy. Tumahimik ka na. Puno ng marumi at walang kwentang iniisip,
Ang bibig mo puro kabastusan lang ang lumalabas. Ang chairman ng main group na si Meng Xinghang. Ang tunay kong ama. Gusto kong magsalita batay sa katotohanan. Tutun ka, ito ang chairman ng gaming group. Ito ang mga family picture. Kinuha sa iba't ibang parte ng mundo. Masayang masaya ang buong pamilya. Mukhang masaya ang buhay nila. Nancy, hindi pwedeng biruin ang ganitong bagay. Kung tunay kang anak ng pamilya Meng, bakit mo itatago ang identidad mo? At magpapanggap na bingi at pipi sa loob ng 3 taon. At saka, kung inamin mo agad ang identidad mo, baka Nagapan pa sana ang kalagayan ni Hebay. Oo nga. Kung si Meng Nancy ay tunay na anak ng pamilya Meng, edi sana naagapan na ang pagkabingi ni Tsu Hebay. Bakit abutin pa ng 3 taon? MGA photoshopped lang yang gayan. nagsisinungaling lang siya. Wangs huya. Araw-araw kang nagsisinungaling, masisira ang bibig mo. Jigsaw. Hindi ko na pinapalaki ang isyu ninyo sa plagiarism. Kung magpapatuloy ka pa, hindi ako magdadalawang isip. Isang kabit, isang mandaraya, kayong dalawa. Talagang magkasama sa kasamaan. Wang Shuya, sinasabi mong nangopya si Zixu. May ebidensya ka ba? Hindi ba't na-announce na sa buong paaralan? May baliktad pa ba? Anong balik mo? Ako ay kumakatawan sa main group para ideklara na ang proyekto ni Wang Shuya at Suhebay ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Meng Nancy, anong sinasabi Montag? Sinasabi kong pandaraya ang proyekto ninyo. Nangsi, alam ka o. Hindi mo matanggap na nangopya si Zichu. Pero nandyan na ang katotohanan at ang competition committee ay naglabas na ng ebidensya, huwag ka nang magmatigas. Tama, sabihin mong nangopya, pero may ebidensya ka ba? Swerteng swerte, meron ako. Anong mapapatunayan ng madilim na video na yan? Huwag kang magmadali. Mayroon pa. Pagkatapos ng kompetisyon, imbestigahan ko ng hiwalay ang proyekto ni Naksuhebay at Zixu. At tiningnan ko ang edit history ng 2 dokumento. Ang proyekto ni Zixu ay ginawa bago pa kay Suhebay at matapos makumpleto ang proyekto ni Zixu. Saka lang gumawa ng proyekto si Suhebay. Kung bakit mas kumpleto ang proyekto ni Suhebay kaysa kay Zixu? Sino ba ang hindi marunong mag-trim ng halaman? Imposible, ito ay ginawa naming magkasama ni Xiaoya. Paano? Ikaf. Ikaw ang nagnakaw ng project book ni Chen Shichu. Di Bia. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Wang Shuya, kung ginamit mo lang ang sarili mong project book para manalo, tanggap ko. Pero ginamit mo pa ang ganitong masamang paraan. Ito ang kapalit nito, desisyon na ng main group. Nakanselahin ang project book ninyo at ipagbawal mag-apply. Hindi na kayo makikipagtulungan sa industriya. Zixu, alis na tayo. Akala ka UPA naman top 1 KSA buong school. Nanggopya ka pala. Nakakahiya, kaya mong iwan ang girlfriend mong nag-alaga sa'yo. Nang 3 taon, wala kang hindi kayang gawin. Nahihiya ako naka-school ka. Ay naku, tigil na kayo, umalis na kayo. Dahil SIO. Bakit mo ninakaw ang project book niya? Ngayon mas lalo akong binabatikos. Nawala na rin ang project. Hibay. Hibay, kalmahan Montag muna. Navala. Lahat navala. Zia yung Sieg bei no. Sa importanteng competition tulad ng entrepreneurship, nangopya pa. Ano ba nasa isip niya, top 1 PA naman. Ginawa niya to, pinagdudahan ko na grades niya. Xiaoya. Grabe ang besh kay Xiaobai. Baka makaapekto sa'yo, ano ba, taku kapya. Noong gusto ko siyang maging boyfriend, dahil lang top 1 siya sa school, para matulungan ako makapasok sa high society. Kung wala siya, may iba pa naman. Xiaobai, hibay, bakit ka nandito? Wang Shuya, paano mo nagawa to sa akin? Hibay, pakinggan Montag muna ako.
The Hill SA Entrepreneurship Competition. Wala kang time sa akin, nasaktan ako. Kaya nagrant lang ako sa friends ko. Rant? Sa tingin mo maniniwala ako? Hibay, aminado ako. May ibang dahilan kung bakit ako lumapit sa'yo. Pero sa tagal nating magkasama, nagustuhan na talaga kita. Hibay, patawarin Montag na ako. Ginawa mo to sa akin, paano kita mapapatawad? Pero para es ayo naman lahat, tu. Ang proyekto ni Chen Shichu ay napakaganda. Paano ako makakakuha ng unang pwesto kung hindi ko gagawin yon? Tumigil ka na. Vangs Huya. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa iyo. Ano ang sinasabi Montag? Nakalimutan mo na ba na kung wala ako, paano ka makakakuha ng mga oportunidad na ito? Oportunidad? Ibinigay mo yon sa akin, hindi ko hiniling iyon sa iyo. At ngayon, ang aking reputasyon ay sira na. Hindi ba't dahil sa iyo? Napakat angga kao noon. Na iniwan ko si Nancy dahil sa iyo. Huwag mo na akong hanapin sa hinahara. Ilang araw ka na sa ospital, hindi ka pumapasok sa paaralan. Ito ang mga importanteng paksa para sa exam na inihanda ko para sa iyo. Salamat Nancy, hindi ka o alam kung paano mag-review. Mahalaga ang formula na ito, laging lumalabas sa exam. Siguraduhin mong tandaan ito. Napakabait ni Nancy sa akin. Ako ang hindi nagpahalaga, kaya nawala siya. Pumunta ka na sa date mo, aakyat na ako. CJ, paalam. Nancy. Nag-isip ako na matagal. Hindi maganda ang ginawa ko noon, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Meng Nancy. Dahil pala sa'yo, Bakit ka babalik para akitin si Hibay? Ako mismo ang nagdesisyon. Ang mahal ko ay palaging si Nancy. Huwag mong saktan ang damdamin niya. Si, ayos lang. hindi kayo magiging masaya pareho. Naihatid ko na si Zixu, hindi mo na kailangang sunduin ako. Pupunta na lang ako sa restaurant para hanapin ka. Paalam. Ano ang gusto ninyong gawin? May nagbayad na malaki para dalhin ka namin. Sumama ka na maayos, kung hindi, masasaktan ka. Bitawan mo ako. Saan ako pupunta? Pasok, akyat. Why, ang ganda ng babaeng ito. Sayang naman kung itatali lang, di ba? Wala pa naman yung boss. Magsaya muna tayo. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Bitawan. Ano ang ginagawa ninyo? Boss, huwag mo silang pansinin. Parehong walang alam, yang dalawa. Wang Shuya, ikaw ang nagtali sa akin. Pakawalan mo ako ngayon din. Kahit ano nang gusto mo, ibibigay ko. Ngayon ka lang humingi ng awa? Huli na. Ninakaw mo ang lalaking gusto ko, tapos hihingi ka pa ng awa? Sinong nagnakaw ng lalaki mo? Zixu Hebei mismo ang kusang lumapit. Tumahimik ka. Gusto mo bang sabihin, wala akong kwenta kumpara sa'yo? Hawakan niyo siya ng maayos. Ipapakita ko sa kanya ang kapalit ng paglaban sa akin. Bitawan. Nancy, Mabuti. Sobrang mabuti. Hindi ko kayo parehong palalampasin.
Wang Suya, saan mo dinala si Nancy? Xue Hinahanap mo pa rin siya. Bakit hindi mo ako pinakitaan ng ganitong pagmamahal? Kung mahal na mahal mo siya at hindi mo siya kayang mawala, ipapaamoy ko sa'yo ang pakiramdam ng pagkawala niya. Wang Shuya, kumalma ka. Wala itong maidudulot na mabuti sa'yo. Mabuti? Ano piabeng mabuti ang meron ako? Wala na akong natitira, wala na akong pakialam. Gusto na gusto ka ni Xue Dahil lang ba sa mukha mong pang-akit? Titingnan ko kung may lalaki pa ring magkakagusto sa'yo kapag wala na yan. Hindi ka ba natatakot sa karma sa ginagawa mo? Kama? Ang dami mong nilalanding lalaki, ginagawa ko lang ang nararapat. HMP. Kasalanan mo to dahil hindi ka marunong tumingin at ako pa ang kinainisan mo. Wang Suya, tumigil ka. Boss Ye, tiningnan ko ang CCTV sa school. Maga palang umalis si Miss Meng. Baka naman. May nangyari sa kanya sa daan? Imbestigahan. Ipapatuloy ang paghahanap. Kailangang mahanap si Nancy. Opo. Wang Suya, tumigil ka. Huwag kang kikilos. Paano ka nakarating dito? Tigilan mo na ang pagiging bulag. May pag-asa ka pa kung titigil ka ngayon. Pag-isa? Hindi ko kailangan ng pag-asa. Xue Ano ba ang meron siya na nagustuhan mo? Pinoprotektahan mo siya ng ganito, ako ang nag-effort para sa'yo. Tapos ngayon, hahanapin mo pa siya para magbalikan? ako. Ano na? Wang Shuya, kumalma ka. Wala nang pag-asa sa pagitan ko at ni Suhebay. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Noon, sobrang determinado siyang hiwalayan ka. Ngayon, nandito siya para makipag-ayos. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Halika. Iyon mo na sa aking kusiyo. Tama na. Xue Paano ka naging ganito ka-brutal? Kumalma ka, hindi worth it ang isang lalaki. Para sirain mo ang sarili mo. May mukha ka pang sabihin sa akin yan. Suhebay, kung hindi ko makuha ang puso mo, EDI walang dapat maging masaya. Huwag. Suhebay, Kumalma ka. Kung magpapatuloy ka pa, wala nang pag-asa talaga. Xue para sa kanya, nagawa mo pa ang ganito. Wang Shuya, magising ka. Huwag nang magkamali pa. Kayong lahat ang may kasalanan nito. Dodoblehin ko ang bayad, patayin niyo siya. Ngayon, walang alis. Huwag kayong lumapit, bitawan niyo ako. Tigilan nyo. Bitawan niyo ako. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Nancy, okay ka lang? Okay lang ako. Sisik Suhebay. Dalhin siya sa ospital, ang iba, arestuhin. Bakit? Mengnangsi, hindi kita patatawarin. Hindi talaga. Nancy, bakit ka nandito? Bisitahin kita. Alam kong patatawarin mo ako. Bisitahin kita para magpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Pero sa pagitan natin, tapos na talaga. Hindi na tayo babalik pa. Paano mo nasabi yan? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Hebae, alam mo rin na hindi puwersahin ang pag-ibig. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Kung may problema ka sa hinaharap, tutulungan kita. Hebei. Salamat sa pagligtas mo kay Nancy, nakipag-ugnay na ako sa pinakamahusay na medical team. Ito ang iyong medical card. Password, 60. Hindi ko iniligtas si Nancy. Pa sa mga ito. Nancy. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Magpagaling ka muna. Malapit na akong magpakasal kay Ming Chuan.
Sana makita mo rin ang iyong sariling kaligayahan. Magpakasal? Nangxi, kahit may kasama ka na ngayon, babalik ako pa sa iyo. Tingnan ninyo ang aming pinakabagong arrangement ng venue. Nasisiyahan ba kayo? Ang ceremony flow, sana hindi masyadong masalimuot. Dapat maging cozy ang venue. Mas maganda kung maraming bulaklak. Sige, naitala ko na ang inyong mga hiling. Siguradong susundin. Ang inyong mga inaasahan. Naku, salamat sa nangyaring aksidente. Nagkatuluyan din ang mga bata. Matagal na naming inaasahan ni Mang Meng. Ang araw na ito. Sana'y maging masaya sila magpakailanman. Nanay, ano ba? Malapit nang magpakasal, nahihiya pa rin. Tia, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Nangxi. Nakakapanatag ang sinabi mo. Pagkatapos ng kasal, mag-aral kayo sa abroad. Don. Ingatan ninyo ang isa't isa. Hala. Tita, alis na tayo. Walang kwenta. Ang anak ng negosyanteng si Ming Nancy. Magdaraos na malaking kasal, isa na namang alamat ng pagsasama. Nangxi, Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking anak. Zanay alagaan Montag siya. Gagawin ko. Ginong Yiming Huan, Binibining Meng Nangxi. Simula ngayon, sa hirap man o ginhawa. Sa hirap man o ginhawa, hindi kayo dapat maghiwalay. Hanggang sa katapusan ng buhay, payag ba kayo? Payag ako. Ngayon, ipinapahayag ko na hindi siya payag. Ngayon ay espesyal na araw ni Nancy. Anong kalukuhan ito, Nangxi? Alam kong marami akong pagkakamali noon. Pero hindi ko kayang panoorin lang na ikakasal ka sa kanya. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Tapos na. Ang ating relasyon. Ngayon ay espesyal na araw namin ni Michuan. Kung may pagmamahal ka pa sa akin, huwag mong sirain ang kaligayahan ko. Nangxi, pa sa iyo, handa kong ibuwis ang buhay ko. Talagang ayaw mo ba akong patawarin? Ano ba ang nangyayari? Ano ba talaga ang relasyon nito sa anak ng pamilya Meng? Tingnan mo ang peklat sa kanyang kamay. Baka totoo nga ang sinasabi niya. Ito ay utang na loob na nagligtas ng buhay. Ang anak ng pamilya Meng. Ay hindi naman siguro traitor. Huwag mo siyang i-blackmail. Nancy, sapat na ang binigay niyang kompensasyon sa iyo. Kung hindi dahil sa'yo noon. Hindi sana nakidnap si Nancy. Tama. Ikaw mismo, habang kayo pa ni Nancy, ay may karelasyon na ibang babae. Ngayon, paano mo masasabing para sa kanya ito? Suhebay, mag-move on ka na. Wala nang pag-asa sa atin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin Montag lang ako. Gagawin ko ang lahat. So Hebay, tama na yan. Si Nancy, pinagbibigyan ka pa dahil sa utang na loob. Kaya hindi kanya kayang saktan. Pero malinaw na ang sinabi ni Nancy. Hindi siya babalik sa'yo. Yiming Huan. Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Ang karaniwan lang ang pamilya ni Nancy. Bakit mo siya pakakasalan? Tiyak may masamang balak ka. Nangxi, Huwag kang maniwala sa kanya. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. tama na. Si Nancy ay anak ni Meng Qingshang. Ang Hi-Res Ing Meng Corporation. Ilang taon niyang tiniis ang simpleng buhay para sa iyo. Pero ikaw, hindi mo pinahalagahan. Hindi ito posible. 3 taon na ang nakalipas, gusto kong makasama ka. Kaya't buong tapang kong pinutol ang ugnayan ko sa pamilya ko. Pero sobrang nabigo ako sa'yo. Bawat pagtataksil mo'y parang karayom na.
Tumutusok sa puso ko. Nancy, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang mga ito? Kung noon pa, hindi sana ako. Hindi ano. Ngayon, nagpapasalamat na lang ako. Na nakita ko ang tunay mong pagkatao. Hindi ganito, mahal na mahal kita, Nancy. Pagmamahal. Alam mo ba kung ano ang pagmamahal? Ang pagmamahal mo sa akin ay batay lang sa mga sakripisyo ko para sa iyo. Tama na. 3 taong nanatili si Nancy sa tabi mo. Ginawa na niya ang lahat, at ngayon, malinaw na itong sasabihin ko. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Nancy sa'yo. Nancy, patawarin mo ako ngayon, alang-alang sa ating nakaraan. Sa 3 taong pagsasama natin. Patawarin Montag akong gayon, VDBA? Fuhebay, 3 taon na ang nakalipas. Bulag ako sa pag-ibig noon pero ngayon mulat na ako. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon at ayaw ko na rin. Na may kinalaman pa sa'yo. Binata, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Kung napalampas mo na, bitawan mo na at huwag mo nang gambalain ang buhay ni Nancy. Ako ang nawalan sa kanya.